Mga pangga, ihanda na ang inyong running shoes at Christmas spirit. Simula December 4 hanggang December 19, magtatago ang Energy FM ng 12 pangga envelopes sa 12 piling barangay sa San Juan City. West Crame, Green Hills, Little Baguio, Addition Hills, Aytunas, Santa Lucia, Pasadena, Isabelita, Tibagan, Once at Kabayanan. Araw-araw Lunes hanggang Biyernes mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. magbibigay kami ng mga clue on air para malaman ninyo kung nasaan ang sikreto naming sobre. Kapag nakuha mo ang tamang pangga envelope, ilipad mo na yan sa aming station on the same day at panalo ka agad ng 1,000 pesos. At small kitchen appliance mula sa aming sponsors. At pangga, kapag walang nakahanap sa araw na yon, boom! Malilipat ang premyo sa susunod na araw. Pwedeng maging 2,000 pesos kinabukasan. Magbibigay pa rin ng clues para sa unclaimed envelopes. At ang guaranteed na matatanggap nila ay ang small kitchen appliance. At syempre, kapag nanalo ka, live ka naming iimbitahan on air para ibahagi ang kwento ng pagkakahanap mo. Kaya tutok na! At sabay-sabay nating i-welcome ang Pasko with a blast! Ito ang 12 Days of Christmas ni Pangga Promo! Dito lang sa 106.7 Energy FM! Huwag mo sabihin radyo! Huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Pangga Bingo Plus Panalo! Eto na oras na para mamigay tayo ng papremyo para sa ating mga panggana. Walang sawang nakatutok sa 106.7 Energy FM. Ano pakiramdam, Marcena? Boses mahadera ka sa Bakit ba? Para talaga agad buhay na buhay. Bakit naantok na sila? Kasi di ba ganitong oras nakakaantok. Tingin mo hindi sila magugulat. Diba? Para alam ka agad Magulat nila. lang sila. Napapremyo ang hatid ng Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Talagang nilambutan niya. Ano, bakit? Ano? Nilambutan mo yung boses mo. Hindi Naging tuloy-tuloy babae pa rin ka talaga bigla. naman yan. Hindi tayo masikip. Anyways, ako mga panggayan to na. Wala kayo ba pwedeng gawin kundi pakinggang maingay at titigan. Ang alin? lalabas sa lucky card para sa programang Baklitas. Kaya nga Excited naman na ako huwag dyan. na natin patagalin pa. Ilaglag na natin ang bola sa ating Pinoy Drop Ball. Ayan na! Ay, hindi siya nag-travel. Ay! Oh, yan. Oo. Diba, nag-travel ang ating bola. Ayan, ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts. Wala kayo ba pwedeng gawin kung hindi tandaan lamang ulit. Ang lucky card ng programang Baklitas ay King of Hearts. Diba? Dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico, magpapaikot siya ng ruleta. Sakali matapat sa programang Baklitas, kailangan mo masabi ang lucky card na King of Hearts para makuha mo ang 500 pesos na premyo on air. Plus kung ikaw ang saswertihin, mare! Diba? Na alam mo yung mapili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple, ganun kadali, ganun kabongga at ganun kasaya ang pamaskong handog ng Bingo Plus sa ating lahat. Hindi ba na nakakalokat ang energy FM? Lalo na magpapasko. Naman! Naku, diba? malaki pa pala ang bigay natin. Makakadagdag Pang Noche Buena din yun. Naman, diba? Ito talagang, sino nga yung sekretary na yun? Hindi ko na alamin. 500 pesos. But anyways, ako mga pangga, good luck, hindi ba? At dito na po natatapos ang ating pangga Bingo Plus Panalo. At diyan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo! Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin, radyo. Sabihin mo, Energy! Energy. Talaga nga naman, second hour ng programang Baklita sa Muli po ako po sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At syempre sa lahat pa rin po na nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel. Hello po sa inyong lahat dyan sa mga kaimpanig ng mundo at ng Pilipinas. Hello Philippines and hello world. Mare, batiin ko lang ito. Cora. Ayan, yung kuya daw ni Yoli. Ayan, si William daw na nasa Pampanga, kapatid niya na nasa Punturin. Si Kuya Premdi, Kuya Conrad, si Ate Kuya Mel, Kuya Ato, Kuya Arnel, Kuya Sol. Birthday niya now
Ate Casey Lynn, Ate Joanne, at mga pamangkin ko si Eman, Sander, Alexis, at marami pang iba. Sabi ni Yoli. O, diba? Ayan dyan sa Pandakan. Hi mga kuyas. Wow. Hello. Oh, bakit ba? Lumiit. Mikatso, hello sa iyo. Magandang umaga sa iyong pagantabay lagi sa ating live. Oo. Ayan, magandang umaga. Pero eto na nga, dahil papalapit ang Kapaskuhan, Mare, meron tayong 12 Days of Christmas promo dito sa Energy FM. Magsisimula yan sa Mula darating, diba? December 4 yan at na-restrict ka, diba? Na nakakaloka. Oh, ituloy mo. December 4 to 19. Diba? Antabayanan nyo lang po sa 12 barangay dito sa San Juan City. Dahil meron po kaming tinanim dyan, diba? Na mga envelope tulad netong nakikita nyo sa screen. White envelope po ito dun po sa mga nakikinig lang sa radyo. Kuya, tandaan nyo, Maria, Yan. ipopost natin yung clue sa ating Oo. social media account. Kaya dapat naka-follow kayo sa Energy FM para malaman nyo ang mga clue kung saan po itinago ang mahiwagang white envelope na Oo. naglalaman ng may 12 days of Christmas na ikaw magpapatunay na, nagwagi ng araw na yon. Oh, tatandaan lamang pangga na dalhin ang envelope dito sa Oo. Energy FM. Correct. At mananalo agad ng 1,000 pesos Oo. at small kitchen appliances. Oo. Kapag walang nakakuha, Mare, sa pangga envelope, Yes. naku, madodoble. So, ibig sabihin, Mare, kung 12 days walang nakakuha, 12,000 pesos. pesos. Maswerte yung pinakapang 12th day, o, diba? Gosh. Na makakakuha ng ng white envelope, Oo. diba? Na ating itinanim sa 12 barangays. Ulitin natin, ha? Na nakakaloka. Kaya, umantabi kayo, dapat naka-follow kayo sa Energy FM, hindi ba? Lalong-lalo na dyan sa West Crame, may mga nakikinig daw dyan ngayon. O, antabayanan nyo yan, diba? Elson James Santos, hi, babe! Oo. Yan. 12,000 pesos. Ang laki nun 12,000 kung sakali pesos, diba? maipon. Kung sakali hindi, Oo. araw-araw yan madadagdag na madagdag. Pero madadali lang eh, kung saan tinatago eh. Ganito kami sa Energy FM, hindi 500 pesos. Oo. 1,000 pesos minimum. Minsan yung ipinapamigay namin, tangay-tangay ng pusa. Oh. Nakakabuli yung pusa. Kaya antabayanan nyo yan, starting December 4 po yan. Yes! Malapit na. 'Di ba? Kasi ngayon araw na ito, bukas. Bukas na yon. Ang simula, my gosh, Kaya kaya nga. barangay kaya yon. Diba? Ang unang masaswertehan na makadampot ng white envelope, diba? Na posibleng, alam mo yun, magdala sa'yo ng swerte dahil 1,000 pesos plus, small item appliances yan. O, diba? Na nakakaloka yan. Kaya nga naman tabay, mag-follow na sa Energy FM Facebook page para malaman nyo kung saan clue at saan inilagay ng ating team na hindi team ni Jessica. Correct. Team ng Energy. Hindi rin si Jessica Alba. Tama, hindi ba? Pero, nako, eto na. Mainit ang pinag-uusapan para sa ating unang Baklites. Nako, eto na. Mainit-init pa. Fresh from the oven. Ang alin ba, Mare? Diba? Ang pinag-uusapan ngayon, Mare. Oo ang nga. pagsampa ni Kim Chu ng kaso laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Oo. Kung matatandaan natin, Mare, dito natin unang binitawan ang Yes. balita kung saan itong ngang si Kim Chu ay may pag-unfollow sa kanyang kapatid na si Lakam. Yes. Pero Mare, kahapon nga ay Oo. nagsampa na nga ng formal. Ayan, nareklamo ito si Kim Chu ng qualified theft Oh. sa kanyang kapatid na sila Kambini Chu. Oo. Siyempre, hindi si Pikachu yan. Sa ano? Oh, Sila Kimbini. hindi sila maghahanap ng Pokemon. Wala sa bola yung kapatid. Wala sa Pokeball. Bakla. Mare, kinasuhan na ng Kapamilya TV host, actress na si Kim Chu ang kanyang kapatid na sila Kambini Chu kaugnay sa naging problema nila sa kanilang business. Kasama ang kanyang abogadong si Sailin Dolor at Archerara Grenada. Naghain ng formal complaint si Kim Chu laban sa kapatid sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Suportado rin ni Kim ang kanyang sister or suportado rin si Kim ng kanyang sister na si Twinkle at brother-in-law na sinamahan siya sa pagpa-file ng kaso. Kabilang sa kasong isinampa ng aktresa kay Lakam ay qualified theft, Mare. OMG, diba? Na nakakaloka. So, eto na nga ang kwento. Kasi nung una, 'di ba? Tama ka, Mare. Dito po 'yan natin unang inilabas way back pa nung nagkaroon ng issue sila na magkapatid na nagsimulang mag-unfollowan
gawa ng maugong ang balita na may kinalaman ang kanilang di pagkakaunawaan dahil sa pera. Ganito yung backstory. Oo. Oo. Diba? Backstory niyan ganito. Itong si Kim, hindi niya tinukoy kung ano sa mga business niya kasi ayaw niya nga na baka mamaya magkaroon ng epekto sa negosyo nilang yon. Pero correct ayon ka. sa aking pananaliksik, ayan, ay parang yata to food business. Oo. Ngayon, Mare, anong nangyari dito? Parang itong si Ate Lakam nga daw, di umano, nahihilig nga daw sa pagsusugal. Oo. Kaya malaki-laki yung parang nalustay na pera nitong si Lakambini. At doon nga sa sinumpaang salaysay nitong si Kim Chiu at ayon na din sa binitawan niyang official statement para sa mga kapatid natin sa media, sinabi nga niya na ginawa niya ito dahil maraming tao ang nakaasa sa kanilang negosyo. Lalo yung mga empleyado. Pero Mare, isang malaking kaetyosan to. Alam mo, may iniisip ako, Mare. Feeling ko kaya din niya dinimanda yung kapatid niya na si Lakam kasi sa likod ni Lakam may mas malaking isda na dapat ituro. Kasi Mare, imposible naman Mare na... Ibig sabihin may connivance? Hindi, feeling ko Mare, may parang nang uuto or parang baka... Nabibiktima din sila ka. Oo, ganon. Diba? Ayaw ikanta. Naku, ayaw ni Mr. Lim yan na sakay-sakay ni Elson James Santos papuntang Tagaytay daw yan. Ayaw ni Mr. Lim ng ganyan. Diba? Pero yun na nga, as in talagang sabi nga ng ilan Mare kasi marami, kung food business yun, maaring kasi sinasabi, kasi hindi sinabi ko anong negosyo Yes. Kasi parang 'di ba, katulad yung business kasi nila na bags, 'di ba? Aminin man natin. Franchise 'yon mula yata sa Thailand. Correct. So may mga partners, baka kasi alam mo 'yon, kailangan na mag-remit and ganito. Kaya siguro nagpupursige si Kim ngayon na syempre 'di ba, sabi nga natin, after nung away nila, nag-taping agad si Kim. 'Di ba? Nagsimulang mag-taping ng Alibay na sa Cebu yan ang pumutok Nagsushoot sila doon Kumaga parang siguro ngayon na siguro may partners, 'di ba? Kasi hindi naman sila talaga yung sabihin mo na originally sila yung nag-develop ng product. Alam mo ba, may nagsabi pa sa akin na na itong si Lakam nga ayaw niya dati kay Sian Lim kasi parang binabox out niya si Sian Lim kasi baka malaman daw yung ginagawa. Yun ay pwede pabulaanan din nila kung gugustuhin niya. Kasi di ba may pumutok din na balita, umikot naman to, it's all over the internet, na para, di ba, ang chismis is parang nalululong daw sa sugal. Yun yung isa, di ba, na kung bakit nga ba nawawalwal. Katanungan ng ibang mga netizen, kung sakali man totoo yung balita na nagsusugal, ano pang dapat niyang inapo-provide naman ni Kim as a breadwinner? Hindi yun na nga Mare, kaya feeling ko, isa sa mga dahilan kung bakit nagdemanda itong si Kim, kasi alam ni Kim Chiu na baka meron din nagsusulsol dito at nag-i-impluwensya sa ate niya. Kasi according dun sa source natin, may nakakakita nga dito daw, di umano kay Ate Lakam, na may mga kasama ito, hindi lang siya nag-iisa. Tapos meron pang chika Mare, ito pa ang chika, na parang lesser than 50 M. OMG! Yung na So mali pa pala yung nabalitaan ko kasi parang yung nabalitaan ko, Mari, 12 lang lesser than 50 M kasi hindi pa yan na audit talaga ng bonggang-bongga. OMG! Tapos Mari, nagkaroon ng negotiation. Nag-usap-usap na daw itong magkakapatid. Pero wala pa rin pagkakasundo. Kasi kung Mari, kung magkakapatid, lukso lang ng dugo yan, agad-agad, magkakabati-bati na kayo. Pero kung kung pinapakialaman na kayo ng taong labas, ibig sabihin yun ang hihimasok na. Hindi, tsaka isa pa, parang isa rin sa nakalap kong balita, Mari, parang hindi daw nakikipag-usap na kasi sila Kam. Parang may time daw na hindi na talaga nakipag-usap. Parang hindi na daw nakipag-coordinate kung ano nga ba para malaman kung saan ang galing. Kasi 'di ba? Kasi kung sa magkakapatid, masakit 'yon para sabihin mo na 'di ba, waldasin yung perang pinaghirapan mo for 20 years na nasa industriya si Kim Chiu. Na para walwalin ng ganun, syempre magtatanong ka una, anong nangyari? 'Di ba? Yun yung unang tanong mo, hindi yung tipong, bakit walang yaka? Hindi naman ganun Pero alam mo, may nagsabi din sa akin na may mga rason daw itong si Lakam. At saka, isa sa mga bagay daw kaya hindi siya sumasagot nun. Kasi parang, ate ako ba't ako ginaganon? Pero syempre, hindi naman, nandun na tayo sa mas nakakatanda ka. Pero kung alam mo nagkamali ka, at alam mo din naman na ang source ng unang income ninyo ay yung mga pinagpapaguran ni Kim Chiu, 'di ba? Na
Kasi yun nga yung katanungan eh. Kung totoo nga ang chismis na nalululong ka sugal, what do you need the money for? Kasi napoprovide naman ni Kimi. Correct. Diba? Na parang tipong well provided, diba? For sure, Oo. nagpagawa ng bahay, kung ano man pinrovide, diba? Yung mga pamangkin, diba? Sobrang, siya ano, nagpapaaral. sobrang sunod-sunod yung mga nangyayari kay Kim Chiu. Una, hiniwalayan siya ni Sian Lim. Nakakaawa. Pangalawa, nawalan siya ng nitong sa kapatid niya ng Oo. pera. Di ba? Pero Mari, alam mo, pinagpapala pa rin siya eh. Oo. Pero may mga nawawalang pera, tao sa buhay niya, pero mm. sunod-sunod ang proyekto niya. Pero alam mo, dito pa lang din natin makikita na isa pa rin pala sa mabuting kapatid itong si Kim Chiu. Alam mo kung bakit. Kasi never pa rin niyang in-spill kung ano talaga yung dahilan eh. Nagsampa siya ng kaso. Pero hindi na niya dinitali. Kahit yung mga abogado niya, hindi na dinitali eh. At saka kaya hindi niya pinagsasabi kung anong klaseng negosyo or ano yung negosyo na yun. Kasi yung negosyo na yun ang bumubuhay pa rin sa mga kapatid niya. Diba? At syempre, yung mga empleyado din niya na nakaano sa kanya, diba? Sabi nga ni Chito Aquino, magnanakaw siyang walang utang na loob. Kaya sila nasa estado nila ngayon dahil kay Kim. Napakabait ni Kim sa family niya. Yun nga din yung, kaya nga naaawa yung mga yung mga tao, 'di ba? Na parang teka sandali, bakit? 'Di ba? Na teka sandali, parang yun ang sinasabi, 'di ba? You don't bite the hands who feeds you. O, 'di ba? Kasi if you bite the hands who feed you, aso ka. Diba? Kinagat. Sabi naman ni Mikatso, ikaw gasta pela. Hindi maganda negosyo. Doon ikaw Kunwari, sa malayo. ikaw, Chinese character ka. Bakit? Tapos nagalit ka. Siyempre, hindi yun mag-aaway sila ng Tagalog. Oo. Paano magalit ang mga Chinese kapag nag-aaway-aaway sila? Ikaw walang hiya. Ako pakahirap. Ako pagod. Oo. Diba? Pero tapos ikaw gasta. Pero Kim, at Jensa ka ba? O Pamparaha. Kim Pamparaha. Si Kim Molina. Gano'n. Ay nako. Pero hindi, Malalaman diba? talaga ang totoong kulay ng tao. Hindi, eto na lang. Oo. Kung kaya nyo namang iwasan na makipagsosyo kayo sa pamilya at kaibigan, Correct. iwasan nyo na lang. Hindi, diba? Alam mo kasi, diba sabi nila nga, money is the root of evil. Yes. Sabi yan ng mga walang pera. For the love of money. Diba? For the love of money and material things is the root of all evil. Nasa Biblia naman yan, diba? Pero kasi Mare, ganito yan. Kahit anong pag-iingat mo, kung talagang pagnanakawan ka, pagnanakawan ka. Correct ka. Diba? Ay nako, anyway, mag-commercial break muna tayo. Kaya nga, di ba, kagabi nga lang, bago tayo tuloy mag-commercial, sabi lang ng ate ko kagabi sa akin, sabi niya, uy, di naman na pala ni Kim yung ate niya, no? Alam mo, alam mo sagot ko sa kanya. Sabi ko lang sa ate ko, oo, susunod ka na. But anyways, ako mga panggaya po muna ang ating unang chika. Kawawa naman siya. Sa may magpa-viral na Chinese girl. Siya yung kamukha. Siya na naman yung kamukha. Diba? Nakakaloka. But anyways, ako mga panggaan, tabayanan pa rin natin yan. Of course, magpa-progress yan. Hindi bibitawan ng baklitas yung usapin na yan. Kung ano ba kakahinatnan. At syempre, ang pinakiintay ng lahat ang pagsagot daw ni Lakambini Chu. Diba? Lakambini, tama, diba? Lakambini Chu, kasama ng kanyang mga abogado din, sasagot sila sa reklamong isinampa ni Kim Chiu kahapon sa Quezon City Regional Trial Court. But anyways, ako mga pangga, yan po muna ang ating mga kaganapan. Tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Kapilin nyo pa rin po, of course, ang dalawang bakla ko po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagawag mong sabihin, radyo. Sabihin mo, Energy!